Yo, what's up mga sir, madam, idol? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magre-repair po tayo ng fender ng ating tricycle, dahil nabubulok na. Ayan, kung makikita nyo mga sir, idol. Ayan. Ayan mga sir, idol, bulok na at gumagalaw-galaw na. Natanggal na yung welding. I-repair po natin yan. Kasama po ay itong likod. Ayan, bulok na rin. So ayan mga sir idol, nabaklas na natin yung mga tornilyo na ito, ayan, pati dito sa likod mahuhugot na po yan, ayan, tanggalin natin. Bolted lang kasi yan. Ayan, tanggal na. Ito po i-repair na lang natin kasi plano ko naman talagang palitan ng stainless ito. So ngayon is wala pa tayong available na stainless. I-repairing ko lang po muna ito. And pagdating po dito, ayan dahil napigtas na yan, ito mga sir idol, papalitan ko na lang to dahil kung kasi halimbawa ganito kasing taba siya, mamataba. Yan, pagdating dito sa baba ay kapiraso na lang. So magpapabricate na lang ako ng panibagong bakal. Tatanggalin ko na lang kasi kung wiwildingin natin to, hindi na rin siguro magtatagal yan dahil maliit na. So fabricate muna mga sir, madam, idol. So dito mga sir, madam, idol, ay sinusukatan na natin para sa pagli-layout natin ng GI sheet na gauge 18 ang ilalagay natin, yan po ang ating ipantatapal diyan sa sirang fender, yung nabulok na, dahil yan po ang sa tingin ko ay mas madaling paraan na pansamantalang ma-repair para maging kaya-aya naman siyang tingnan. So nagli-layout na tayo at para po maisukat na natin ng maayos sa kanya ang magugupit natin na yero. Sa pamamaraan na ito mga sir idol, maganda kung medyo may alam ka ng konti dahil hindi ka na magbabayad ng mga gagawa pa, ikaw na lang mismo ang gagawa. Kaya kung interesado ka, panoorin mo ang video na to para may makuha kang konting idea kung may maibahagi man po ako sa inyo. Ayan mga sir idol, nagugupit na nga tayo, and then pagkatapos nating magupit yan, ay yan po ay ating guguhitan para sa pagmumuldora naman po natin. Ang pagmumuldora mga sir idol ay ginagamitan ng martilyo at ng mapurol na sinsel, at yung guhit na yon ang ating patatamaan ng ating sinsel para mas madali po siyang mabaluktot. Ang pamamaraan po ng pagmumuldora ay pamamaraan ng isang latero o tensmith. Ayan, kung mapapansin nyo ay nagmamuldora na po ako dyan. Kung mas madali po kasi siyang makuha ang guhit o ang hubog na gusto nating palabasin kung tayo ay nagmumuldora. So pag natapos nga pala natin yung mamuldora ang lahat ng ating mga ikakabit, so madali na lang natin siyang maikabit sa ating inaayos at nire-repair na, tulad nito fender ng ating tricycle. Ayan, kung mapapansin nyo, mas madali pong magpukpok dahil meron na po siyang guhit. Hindi na po natin ginagamitan ng bender pa, mano-mano lang po ito. Kaya at ako'y nagmamadali na rin dito dahil medyo kumulimlim na nga ang panahon at kumukulog-kulog pa, baka abuti ng ulan. Dahil dito po sa aking pinaggagawaan ay wala po itong bubong, wala po akong areang pwedeng mapaglagyan sa kanya na magre-repair ako ng aking tricycle. Dito lang po ako sa labas. So ayan, pokpok ng pokpok hanggang sa makuha po yung tamang hubog, at yan ay okay na at pwede na natin siyang ikabit. At habang ginagawa ko nga ito, dahil makulimlim na nga, nag-iisip ako ng mas mabilis na paraan. So ang kinauwian po nito ay ang
i-rebits na lang siya. Dahil kung magwi-welding pa ako, baka abutin ako ng ulan dito sa labas, mabasa pa yung aking mga gamit. So ayan, mapansin nyo, rebits na lang, mabilisan, pansamantagal na gawa. So ayun na nga mga sir, madam, idol, inulan tayo. So ang ginawa ko na lang ay hindi ko na po ito pinalitan dahil wala pong bubong yung area pinaggagawaan ko, no. So pinatibayan na lang natin, nilagyan natin ng brace sa baba, and then ito winilding natin uli doon, it's dito sa puno. And then ito rin yung isang napigtas, ayan, na-welding na rin natin. And yung kanyang tapalodo mga sir idol, nung habang umuulan ay may nasilungan ako, eto na siya, no. Ibubolt na lang po yan dyan, pang samantagal. Pero yan po ay pinaplano ko pong palitan ng stainless, no? Kasi lang po yan yero galvanized GI po siya. So ayan na siya ngayon. Yan. Ibobolt na lang natin. Yan ang naisip kong solusyon mga sir idol, pansamantala. Yan nga, nabasa yung ibang welding rod natin, yung mga gamit natin, yung mga welding machine, grinder and barena, sinafety ko na po doon sa loob ng bahay. So ngayon ay magbobolt na lang po ako. Habang ikinakasanga pala natin tong ating sidewheel fender mga sir, madam, idol, umaambo na, kaya talagang gusto ko na rin matapos. Dahil ayan, kung mapapansin nyo, basa na po ang damit ko dyan. Inabot nga kasi ako ng ulan kanina. Habang nagwe-welding nga ako, maambon-ambon na, kaya pinaspasan ko na lang. Ngayon ito itutornilyo na para makita na natin ang kabuang postura niya. Ayan, nagkakabit na ako ng bolt. Pero minamadali ko talaga dahil yung camera ko napapatakan na rin po ng ambon. Baka mabasa, lalong ma-damage din po yung ating gamit. Kaya sa abot ng aking makakaya, talagang binibilisan ko na po pagkilos para matapos na. And then, masarap sa pakiramdam mga sir, madam, idol, na sarili mong gawa yung nakikita mo, yung hindi mo na ibinabayad. Kung kaya mo rin lang namang gawin, edi gawin mo na, wag mo nang ibayad pa. Ayan. So dito, malapit na nga po akong matapos. So ayan mga sir idol, yung ating finished product, umaambo na, nababasa na yung cam ko. Ayan ang mga sir idol, no, naikabit na natin, nirebits lang po natin ito, no, hindi natin winilding. Kasi ito is papalitan ko rin naman ito ng stainless. Pwede naman ako mag-fabricate sa labas and then isasalpak na lang na katulad nito. Ayan siya. Ayan siya mga sir idol. Okay, ayan. Yan ang trabahong pansamantagal mga sir, madam, idol. Pero mapapalitan din natin ng ng stainless. Tumitingin na rin po ako kasi sa sa mga junk shop na yung mga scrap lang, kasi kung bibili tayo mga sir idol ng isang buo is mapapamahal tayo, kaya titingin lang tayo ng mga retaso sa junk shop na magkakasyang magawa natin na fender ng ating side wheel ng tricycle. Minadali ko to sir idol kasi gagamitin kasi to pag namamalengke kami ng paninda ng asawa ko.